Good morning guys. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, lahat-lahat na kung nasan man kay dagko ng mundo. Ayun guys, update po tayo. So andito na kami sa Pilipinas, hindi ako nakapag-vlog nung dumating kami. Sobrang pagod na pagod kami kasi wala nga kaming tulog nung last day namin sa Hong Kong. Hindi ko na kayo na-update guys. So, nung October 2 kami dumating ng tanghali na kasi actually yung dumating yung lumapag yung eroplano. Mga 12 na kasi umalis kami dun, mga 9:25. Hindi na ma-eksaktong umalis yung ng 9:25, may delay pa. Mga 10 na yata nakaalis yung plane. So, yun, nakarating na kami dito mga na siguro mga 12 o'clock, past 12, ganun. So hindi ko kayo na-update guys, sobrang pagod, lalo na yung mga bata, tulog na tulog. Nag-grab uli kami kasi nga wala kaming driver, wala magpipick up sa amin dahil yung kapatid ko, siya lang yung nagde-drive din, tsaka yung anak ko. Siya yung nagbabantay dun sa construction, dun sa namin, sa townhouse namin. So nung papunta kami, tsaka pabalik kami dito, grab ang namin, ang sinakyan namin, which is parehas lang din naman ng gastos namin papunta tsaka pagbalik. 1,000, almost 1,500 na rin. Sabi ko mag-outro ako, wala ako nagawang outro, siguro gagawin ko na lang pinaka sa lahat, kasi lahat ng outro na to gagawin ko na to, kasi I think marami kasing videos at saka maraming photos ang i-upload ni Kenneth. So siguro may part 1, part 2, part 3. Hanggang yung paalis kami, namili kami na surprise Justy na biglaan yung alis namin. 29 kami umalis dito, September 29 ng umaga. Tapos yun, 4 days, 3 nights kami guys. Yun ang namin, ang naging stay namin dun sa Hong Kong. Tapos yung inastay namin na hotel doon, Riga River Side Hotel yun guys. Yung malaki siyang hotel guys. Yung the bad things kasi malaki yung hotel, sabi nila 4 star. I don't think so na 4 star yun, kasi ako nag-work ako sa Hyatt. Siguro yung quality ng pinagtatrabahuan ko, walang-wala yung inestayan ko. Hindi ko sa sinisiraan guys, but syempre tayo nagbayad tayo, expected natin yung tutuluyan natin. Hindi naman mura, 1,000 ang binayad mo. Nagbayad ako almost 50,000 guys. 50,000 yung ginastos ko sa stay namin sa hotel. Kinuha ko family room. So, yun, meron kaming, makikita nyo sa video yung meron kaming 4 na bed na puro solo guys yun. Then after nung yung nasabi ko nga dun sa na unang video ko na sobrang pagod kami ng first day namin, kasi yung room na inistayan namin, unang-una 3 beses kami nag-change ng room guys bali yung una walang AC, walang aircon, mainit siya, so minug kami. Sa second na nilipatan din namin, ganun family room din siya. Diyos ko, napakadumi guys. Alam niyo yun, matutulog ka ba sa ganun, yung parang ginamit na yung bed? Kasi alam ko, kasi pag ginamit yung bed, kasi nagtrabaho ako sa hotel guys, alam ko, tsaka yung baso kung ginamit o hindi. Kaya ako sinasabi ko, hindi ko inaano kayo na ini-discourage, pero bago kayo matulog or bago kayo gumamit ng mga baso nandoon sa vanity, sa may lababo, sa bathroom, tignan nyo mabuti kung gusto nyo gamitin, or di kaya isanitize nyo, anuhan nyo ng mainit na tubig, hugasan nyo kung may panghugas kayo guys bago nyo gamitin. Pero ang advice ko, kung gusto nyo rin hindi gamitin, magbaon na lang kayong disposable na baso guys. Ganun na lang advice ko sa inyo. Tapos water sa labas, meron kang dapat yung meron silang extra parang pitchel ba doon sa loob ng kung gusto mo, kasi meron silang water dispenser sa labas ng room, sa labas ka kukuha para sa kalahatan. Nagluto ako ng ng sampurado guys, pakita ko sa inyo. Tapos na to, purong malakit lang guys. Tapos yung ginamit ko na
nakukuha dito. Yung ano, ito yung binibili ng anak ko. Masarap siya yung kukuha. Chocolate. Mamaya-maya, pupunta ako dun sa ano, sa townhouse yung pinagagawa para makita kung ano na yung nangyari doon, guys. Hi, guys. Ano na kami? Ngayon lang kami pupunta sa ano mula nang dumating. Ngayon lang ako pupunta doon para mag-video, guys. Pero dumaan ako doon kahapon. Good afternoon sa inyo. Hello, hello, hello. Yan, guys, andito na kami sa ano, sa townhouse. Pakita namin sa inyo kung ano na yung progress at saka yung ginagawa ngayon. The next day. Good morning guys. Mga na naman ito. Anong ginagawa namin ngayon? Ang routine namin mula Monday hanggang Friday. Mag-asikaso sa mga aso. Mag-asikaso sa mga bata. 6 o'clock ngayon ng umaga. October 6. Punta sa taas. Tatalian ko pa ng buhok yung aking mga aso. Ka na. At magtatali pa ng buhok ng mga bata batuta. Late na pala, may oras na pala. Guys, yan ang aking routine. Araw-araw. Ngayon naman, tatalian ng buhok si ate. Dito kami sa kwarto. Yan ang aming kwarto. Wala kaming ano, ito yung aming lameso. Wala. Bed namin maliit. Dalawa kami dito ng anak ko. Ayan. Ito yung cabinet. Yan naman ang ano namin. Ang gulo. Halo-halo na. Wala kasi cabinet dito. Ito lang. So, ito yung nirerentahan namin, guys. Yan ang hallway. Tignan nyo. Nakalagay lang ng ganun yung mga gamit. Yung maleta ko. Ando doon pa rin yung mga ano, damit. Wala kasing paglalagyan, guys. Ito yung isang kwarto. Diyan natutulog yung tatlo. Magtali ng buhok nila. Hindi ba tali mo sa akin kahapon? Oo. Tapos, pagkatas naman, gagawin. Papusod, gaganon ko tapos pupusod. Okay. Yan. Ako ang ano, hairstyle nila. Natapos na yung pagtali ko sa buhok sa dalawa kong apo. Yun guys. Style niya. Tapos kay Angel, may butterfly. Oh, may butterfly. Si ate may ribbon. Ayan. Naka-PE sila ngayong Friday kasi. Ayan, tapos na. Ayan ang kanilang ano, school. Discovery. Small store, sorry. Siyempre, ligpit-ligpit na tayo. Nag-start ang aming morning sa ganito, guys. Yan. Tignan nyo, pati yung aming ano magulo kasi wala kaming lalagyan ng dine. Eto guys, ito lang yung gagamit namin. Ayan. Ilan kami dito? Ano kami? Apat na babae. Maliit lang, wala kaming cabinet guys na ano magamit na ano, lalagyan na parang organizer na ano. Kaya ganyan, yung iba talaga nakamaleta pa yung mga gamit namin guys. Walang katinuan. Yan, nasa ano, sa labas yung kami nagsasampay kasi mas madaling maano dito matuyo. Kaso lang kahapon umulan ng malakas na basa lahat yung mga sampay ko guys. Si Titus. Itoy. Tapos niyan, alam nyo na kung ano yung gagawin. Maglilinis dito sa itaas, naglinis na sa baba yung anak ko. Ako dito, ako nagba-vacuum dito guys kasi yung mga aso. Come on, Tyrus.
Come here. Baby. Halika na, anak. Yung aking, tignan nyo, Halika na, anak. Nag-ano yung mukha ko, guys. Nagbabakbak yung Nagsisingid siya. Yung ginamit ko kasi product, tinuloy ko na lang, guys. Yung dating gamit ko na Beauty Derm. Hinanap ko kasi yung dito ko, guys. So, nangingitim yung dito ko siguro. Nasunog nung nung nanggaling kami Hong Kong diesel. Grabe kasing init, guys. Gusto ko siyang mag-light. Kaya gumamit ako ng Beauty Derm uli. Mahal yung product na yun, pero yung para magpalit ba yung yun ang ginamit ko. Kasi yung black nga nasunog yung mukha ko sa sobrang init doon, guys. Hi, guys. Nainis ako, guys, sa mukha ako. Sana hindi na lang ako gumamit ng Beauty Derm. Kasi naubos kasi, guys, yung yung gamit ko na J.Lo, yung wala akong serum. So, tinry ko to, tsaka gusto ko kasi mawala yung dark spot ko dito. Siguro yung aging yun. Yung alam mo pagka nagkaka-age ka na, nagkakaroon ka ng dark spot sa mukha. Even dito sa nagkaroon ako yung dito ko, yung mark, I don't know kung dahil sa init, dahil sa sobrang init nung nasa Hong Kong Disneyland kami. Yung binili ko na size na maliit lang, yung small size niya, it's worth na to, 2,000 na siya. Eto, guys, eto yung set niya. Yung pagkabago ka pa lang daw, may bago na silang pag bago ka pa lang na gumagamit, eto yung nila parang pang simula nila, yung first nila, set nila. Tapos pagka yung na lang, maintenance na lang, iba yung kulay din yung niya. Parang na, yung bag niya is kulay parang clear na. Yun yung ginagamit ko before. Hindi ako, bago lang daw to kasi dati kasi parang isa lang yung maintenance mo na parang araw-araw mo nagagamitin kesa dun sa nag-start ka parang para yung light nga yung mukha, no. Pero I'm not satisfied, guys. Parang ako, hindi ko gusto yung niya, but siguro yung ibang niya, tatry natin, pero hindi na ako magto-toner. Yun yata nakaka-trigger sa ko, nagsusunog siya. Ngayon, ang aking pag-prepare na pagkain nila. Yan. Okay. 4 sila, guys. Wala kasi na dito si every Friday lang nandito si Sagi. Ang nandito ngayon, ang lagi namin kasama sa Chi. Ginugupit-gupit ko siya, guys, para hindi sila mahirapan. Tingnan nyo kung gaano ko sa pagkain nila. Para tapos lalagyan ko ng sabaw ng chicken. Kung gusto nila yan, guys. Minsan nilalagyan ko ng yung, alam niyo yung kalabasa, para digest. Bibili nga ako. Kasi wala na Ngayon, chicken lang sila. Tapos yung isa, si Titus chicken, nilalagyan ko ng rice. Ayaw niya kasi ng may iba kasi siyang pagkain, may iba siyang dog foods, guys. After ito, kumakain pa siya ng dog foods niya, nilalagay ko lang doon. Iba yung pagkain niya, dala pa namin. Ayaw niya kasi nung pagkain nila, yung dog foods nila dito. Ayaw ni Titus. Nasanayan niya na kasi sa US yung kinakain niyang dog foods, guys. Kaya medyo tayo matakaw sa chicken. Tapos si Sophie, mula nung nakita na kumakain ng chicken si Sophie, ay si Titus, ayaw na kumain ni Sophie nung dog food lang. Ngayon, ginagawa ko, hinahaluan ko yung dog food niya ng chicken para kainin niya. Na siya, parang meron silang competition ni Titus, si Sophie. Nagkakaroon sila ng kaya minsan, yun, nakikita niya kay nagsiselusan silang dalawa. Pag nasa akin si Titus na karga-karga, gusto rin niya magpakarga. Pero hindi si Sophie. Ay, nako. Masyado siya nung unang dating namin dito, guys. Alam niyo, meron akong vlog tungkol doon. Na-emergency yan si Sophie. 3 beses namin dinala sa emergency yan, guys. Kasi hindi siya nagkakakain. Tapos, yun nga, hindi siya nakakatae.
Nung kumain naman siya, na dextrose nga yan eh, si Sophie. Tapos nung kumain naman siya, siguro after 3 days nakakain na siya, hindi naman siya makatai guys. Didalay na namin uli sa emergency dahil hindi siya makatai. Grabe yung gastos ko guys, yung bagong dating pa lang kami. Siguro wala pa kami, 1 week na siguro kami nung ganyan. Mga 1 week or 2 weeks na kami nung nangyari yun. Siyempre ako, nag-aalala ako, dinala namin sa emergency. Ilang beses namin niya nadala kasi ayoko. Kasi hindi naman sila guys kasi nakapagsalita, di ba? Hindi naman nila masasabi kung ano masakit sa kanila. So, pag gano'n na yung nakikita mo parang iba na sila, dalhin nyo na sa doktor guys kasi huwag na tayo mag-intay na parang ano na sila, yung mamihina na sila, agapan natin. Kaya ganun guys, kahirap na mag-take care ka ng aso, ng mga katulad nila. Kailangan talaga prepare ka, hindi yung kukunin mo lang, paulit-ulit ko sinasabi na kukunin mo lang sila para i-display mo lang, display lang dahil masabing may aso ka nun. Malaking responsibilidad yan pag kinuha mo. Kaya ako, pag may nakikita akong mga aso sa labas na parang naawa ako yung kaling aso ba, yung mga street dog, naawa ako sa kanila pagka walang pagkain. Kaya ako, bala ko pagka yun nga, magbibigay ako ng pagkain sa kanila. Diyan, pag kumita-kita na tayo kasi sila, medyo magastos tong mga aso ko guys kasi may diaper pa sila. Diaper tapos yan. Lagyan natin yung pagkain. Magda-diaper yung mga yan kasi ayokong yung isa, kasi may dalawa lalaki dito. Ayoko mabuntis yung isa dyan. Ayaw na si Sophie, ayoko na mabuntis si Sophie kasi kung nasabi ko ba yan, nang nanganak buntis pa. Iniiwasan ko na magbuntis. Kaya pag pinapakawalan namin sila, nilalagyan namin ng diaper para hindi makalusot yung mga lalaki. Yan guys, tapos lalagyan ko siya ng sabaw nito, yung parang wala, lang to guys, ang nilalagay ko asin lang guys, hindi ako naglalagay ng timpla kasi bawal sa kanila. So, konting salt, pampalasa, yan, na sila dyan. Masaya na sila. Ganun ako sa kanila kahit magastos guys at chicken. Talagang may bila ako ng chicken nila. Minsan yung chicken pa nga nila, chicken din namin, yung din yung kinakain namin guys. Hinahati-hati ko lang. Sobra ako sa mga aso dahil ayoko ng pagkain ng aking mga babies, ng mga dogs. Yan guys, pagkain nila. Nilalagyan ko ng minsan nilalagyan ko siya ng kanin, pero meron yung dog foods guys, nilalagyan ko lang, hinaluan ko ng chicken para ganahan sila guys, minimix ko siya. Salikan. Ito na ito, baby. Ito na. Kain na. Ayaw pa. Ganyan-ganyan sila. Tapos mamaya kakainin na nila yan. Tsaka kukuha ng pera dahil magpapasahod. Sahod nila bukas ng mga nagtatrabaho dun sa townhouse guys.